posible pong makaranas pa rin po ng mga pagbasa. Alam po natin, kahit konting mga pagulan sa ibang areas ay mabilis pong binabaha. So, kapag ngayong hapon hanggang mamayang gabi, posible pa rin moderate to heavy rain, kaya we're not ruling out po yung possibility ng pagbaha at mga pagbuho naman po ng lupa sa mga bulbulungin. Oo. Kasi napansin ko, for the past month, di ba, halos pang-anim na to, yung sunod-sunod mula dun sa yung sobrang naapektuhan, itong Christine, di ba? Tapos yun, Marcy, Nika, Okel, tapos itong Pepito, di ba, Ana? Opo, tama po. Laging at this time of the year, ito yung critical time na nasa natin yung sobrang extreme weather eh. Oo. Yes, tama po. Dahil nga, kapag last pa noon ay land volume or more on land volume po. Can I fix this purpose line? Oo. Binanggit ko kanina, It is actually a yung wall. signal number 5 nakataas sa Pulillo Island. At saka But yung it lugar. becomes Oo. this. Opo, dun po sa may eastern portion ng Palillo Island, sa may I will fix it with the glue. I guess it get overactivated. We're talking about sa Pulillo, di ba, hindi naman ganun karami ang ating mga kababayan nandun, pero at least, di ba, ano pa rin yun, matindi yung... Don't mind that somebody is like watching in my house. Nahangin po talaga, kasi may mabot ko na 85 kilometers per hour po yung kanilang posibleng maranasan. Yung bang Katanduanes, kasi alam ko doon nag-start yung landfall, grabe rin Ever ba yung tried naranasan ng mga kaservisyo to ko kabayan ride natin? sun Yes wings? po, opo, at yun nga po ay... Yeah, I have any freebies, stickers on me. Binabantayan si Pepito, kaya po So, may just- mga pag-ulan, malakas na gusto ng hangin po na naranasan, lalo na nga po dun sa may Bilacatanga. Oh. And then, signal number 4, tama ba, Ana? Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon. Ganun pa rin. Some parts of Quezon, kasi although sabi ko, pangali, Quezon, Atamante, di ba? Yes po, opo. Oh. Yeah, I'm actually in the Philippines. Okay, kasi yung Quezon, Mabuhay! din yung mga tinamaan din ng Christine. Alam ko, itong mga huling bagyo rin, pati yung Nika, tsaka Opel, di ba? Oo. Yes po, opo. Oh, okay, yung sa Northern Luzon, we expect also na doon ang tracking, papunta rin doon, from Central Luzon. Oh. More on Central Luzon po, lalabas po ito dito sa may Pangasinan area. Pero Ana, sabi mo, magbilis lang ang ano nito, no? Ang bagyo na to. So hopefully by tomorrow, it will leave the PAR, Philippine Area of Yes, Responsibility. tama po kayo. Posible po Mabilis, po ng, pero yung 2 hours na babayuhin Hindi ka. na rin po ito lumabas sa ating area of responsibility. Kawawa. Yung tracking nyo ngayon, hindi pa siya humihina, tumama siya sa mga bundok. Mami, malakas din ng ano, na, Habang Yeah. malamig po ito dito sa may Botay na. Kasi kapangalan. Pero yung Yeah. mga tsunami Sunod warning, daw, wait na pangalan. yung mga let's say storm surge, meron pa tayo ni-expect na ganyan sa coastal area? Oo. Yes, po. Linawin na po natin na kapag tsunami po ay pagpulo ng earthquake at inasahan po natin sa pag may bagyo ay storm surge po. So, tama kayo. Yes po, meron po tayong mga inaasahang storm surge, lalo na po sa may eastern seaboard po sa Luzon area, din na po sa Aurora, Quezon, at sa Bicol region mabuhay, area. ano ba to? Sa Bicol area, marami rin dyan sa mga Camarines Sur, at saka yung parts of Sorsogon, Ana. Oo. Yeah, ako ngayon po, meron po may mga chance pa rin po, no, na may sponsor pa rin po yan, dahil hindi pa naman din po ganun kalayuan. Ito, pag yung si Pepito po sa kanila, but habang tumatagal ang habang pumalayo po, ay mabibigyan po ang mabawas. Oo. Uh-oh. Medyo malungkot din kasi Sige, itong mga balita guys. dahil Patalan hindi pa rin ko. natin mga NGOs Christine papulo yung relief At operations alam mo, natin sa mga evacuation centers. For now, it would be advisable na hindi muna talaga sila babalik even if wala pa tayo natatrack na mga let's say parating na naman na bagyo. Ana, Sa ngayon po, wala pa naman po tayo nasa susunod dito kay Pepito. Yes. Oo. So, based on your assessment from Christine, eto si Pepito would be much stronger than the previous Marceni or Opel. Yes, so pero sila po ay magkakaiba po kasi ng direksyon na tinaha at iba-ibang area din po yung tinaha po nila. Kaya po magkakaiba po ng characteristics yung bawat pagkapo na dumaan. So good. Oo. Hopefully, sana wala nang dumating eh. No? Oo, sana po. Okay. So, yun na nga, kasi gusto ko rin malaman dito sa Metro Manila, kanina kasi lumabas ako from Quezon City, medyo hindi ganun parang paulan-ulan lang, hindi, wala pa rin yung nararanasan natin na talagang yung, kasi ang buhay ng karamihan, yung hangin
Tsaka yung ibubuhos ng ulan ulit, baka mag-cause ka naman ng heavy flooding. Yes po, ang ulan po natin dito sa Metro Manila ay mamaya tanghali po hanggang gabi po. Pero yung ulan ba, ano ba Guys, ang I'm really expected scared na of the volume na ibabagsak typhoon. nito? Kasi yung Christine, Okay. hindi natin i-expect na ganun karami ibubuhos nito sa isang araw. Posible po yung moderate to heavy rains na mga pagulan po dito sa Metro Manila. Guys, So, nasa around 50 to 100 millimeters of rain po within the next 24 hours. Okay. Kailan ang next bulletin nyo, Ana? Kaya ngayon po alas 8 yung nireport ko po, yung Yeah. business natin, 11 a.m. po yun. Oo, pakiulit lang, no? Yung signal number 3, saan nakataas ngayon? Yung signal number 3 po, sa may northern portion ng Camarines Sur, western portion ng Catanduanes, eastern portion ng Quezon, eastern portion po ng Laguna, eastern central portion ng Rizal, the rest of Aurora, completely eastern and central slide. portion ng Bulacan, northeastern portion ng Pampanga, Tarlac, the rest of Nueva Ecija, northern portion ng Zambales, the rest of Nueva Vizcaya ng Quirino, southern portion ng Isabela, central and southern portion Isabela! ng Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao at the western portion po ng Mountain Province at southern portion ng Abra. Ayun ang lawak ng ano niya ng kanyang sinasako. Pero kung maabot ng Ilocos Sur, tapos galing pa siya ng Quezon, ibig sabihin lahat yun nakataas ng Queso. signal number 3. Hindi Quezon. Queso. Lahat yun tatamaan ng signal number 3. Yes, tama po. Ay, tapos ang signal number 2, yun na nga, Metro Manila kasama. Yes. Oo. Okay, meron ba tayo signal number 1? Anong area? Yes po, yung nabanggit ko rin po kanina ay mga signal number 1 po. I see. Okay. So at least hintayin natin yung ano yung next bulletin. Hopefully pakabutin pa rin natin mamaya kung meron tayong update dun sa weather forecast. So, Ma'am Ana, Yes po, 11 a.m. po. yung 11 a.m. next bulletin. Okay. In the meantime, kukuha na lang kami muli ng next update by that time. And marami pa ho tayong babandayan dito sa hagumit nito si Bagyong Pepito. Salamat ho, Ma'am Ana. Salamat po, Ilabaga. Thank you. Yan si Ana Coren Horta, Pag-asa Weather Forecaster. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating alerto sa bagyo. Special coverage ng Teleradio Servicio, Radio 630. Makakausap naman natin sa linya ng telepono si Attorney Chris Noel Bendijo. Siya ho ang head or executive assistant ng Manila International Airport Authority. Ito yung pinapagin ko kanina dahil meron sa atin, di ba? Feedback ang Philippine Airlines, may mga It's gonna take a while. Okay, Attorney Chris, good morning. Hi, Sir Dan. Good morning. Good morning, Attorney. So, for now, ano bang update sa ating mga flights dyan sa MIAA? Yes, sir. Actually, katatanggap lang po natin na wala po tayo mga updates from the airline I always regarding do updates. cancellations. Kaya po, pinapayuhan ng ating mga airport passengers na Okay, I don't know what am I supposed to do. para malaman po This nila yung time. estado ng kanilang mga flight dahil masyado po itong madami na pag-iinay po natin ang mga flight details. No? So, pag in general po, ang ibabawa, yung mga locations na nabanggit ulit earlier, no? Sa mga northeastern portion ng ating bansa. So, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga airlines para malaman po natin yung estado ng ating mga flight. Pati na rin po yung ating mga remedyo, no? Para magkaroon tayo ng rebooking or ano bang ibang pamamaraan para address yung ating mga concerns. Kasi sa Metro Manila, signal number 2 So, I was expecting and I'm assuming na talaga namang lahat ng mga flights natin out of Metro Manila at pati siguro sa may bandang park are all canceled, di ba? Domestic and international, tama ba? Yun po kasi, Sir Dan, International ba pwede, di ba? that will really be dependent also on the type of aircraft. No? Meron din po kasi tayong mga aircraft na may kapasidad na masustain yung mga ganitong wind, no? Wind speed. So talaga po kinakailangan talaga makipag-ugnayan tayo directly with our airlines. Kasi may mga pa rin po tayo, may mga flights going out of Manila po. Okay. So, importante na yung website, mga specific airlines na kung saan sila nag-book. From time to time, they will have to check it out, no? Okay, oo. Tama po yan. Ito basahin ko lang mga ilang feedback din kasi ng mga ibang kasama natin dito na nakikinig ko sa Teleradio Servicio. Ito, galing kay Jim Andrew. Good morning ka Servicio, as of 8 a.m. Malakas na po ulan dito sa amin. Pero
Lopez, Quezon Province. Okay, galing naman kayo Orlando. Yun na, nasa Lopez na. Good morning from Santa Rosa, Ha? Laguna. Ambul lang at hindi naman malakas ang Oh hangin. my God, no. Salamat sa Diyos. I don't wanna die. Pero anyway, This- you know, this- mga this is, kausap din, sabi bagyo. na ni Atty. Means Grace, type. makipag-ugnayan ho I tayo will sa mga because airlines na I don't know what am I supposed to do. I'm gonna die. Malaman natin kung cancel daw ang mga flights po. So now, itong mga domestic airlines, so let's say, yung mga domestic flights, for now, ay talaga namang, lalo na dito sa mga Bicol area, masasabi natin na until when will you expect na cancel daw mga flights according to this? Yun po nabanggit ninyo, no? Na yung mga lokasyon na yun ay may iba't ibang Only mga Philippines epekto. or Yun po kasi yung dahilan English kung bakit, people kailangan can be here or I don't know. mga Because airlines I don't ay hindi po understand. sa Metro Manila, hindi po ganun Who kalakas can ang hangin at ulan. sing, Pero dun po sa ating who can destination, say, who can speak talaga po Philippines? Because kinakailangan I'm malaman not natin yung sure. estado ng ating mga flights. Regarding It's- naman po kung hanggang it's kailan, completely meron po tayong dating instruction mula sa ating PM na patuloy i-monitor itong mga weather bulletin updates ng pag-asa. Hindi, Pagdating sa usaping bagyo, very unpredictable, hindi po natin talaga malalaman yung galaw nito kung Yes, pagdating siya makakalabas ng ating ma'am. part. So patuloy na po natin minomonitor sa mga weather bulletins ng pag-asa. Pero yun nga, hindi natin matansya ito sa out of Metro Manila eh. Pero yung katulad niyan, yung mga galing, let's say,